Sa usaping depensa, maniniwala ka ba na ang maliliit na microchip ang inaasahan ng buong mundo para sa depensa ng bawat bansa? Ito ang semiconductor o microchip. Nagsisilbi itong utak ng mga phone, gadgets, medical devices, artificial intelligence o AI at mga modernong armas para sa depensa. Dahil dito, kilala ang isla ng Taiwan bilang tagapagpagawa ng pinakamalalakas na chips sa buong mundo. Dito sa Hsinchu Science Park, na ituturing na Silicon Valley ng Asia, matatagpuan ang Taiwan Semiconductor Manufacturing Company o TSMC. Ang kumpanyang ito ang gumagawa ng mahigit 90% ng pinaka-advanced na microchips sa buong daigdig. Kung titigil ang TSMC, paralisado ang buong ekonomiya ng mundo. Dito rin ipinanganak ang konsepto ng Silicon Shield. Knowing Taiwan being strong in semiconductor, that we also try to expand other industries such as ICT and the AI applications, also the unmanned vehicles and, for example, the robots for the future. Ibig sabihin ang pagiging indispensable o pagiging mahalaga ng Taiwan sa teknolohiya ang nagiging silbing proteksyon nila laban sa banta ng pananakop ng China. Taiwan already trying to strengthen the use of drones, the understanding of drones and so on. But of course, that's a long-term process. That is because with emerging technologies, it's always very difficult to introduce that in military. I think regardless any country. So we try that for many years, and it's slowly build up our very own ecosystem. Alam din ng United States at mga makapangyarihang bansa na kapag may nangyaring sigalot sa Taiwan, babagsak ang pandaigdigang ekonomiya, kaya obligadong bantayan at ipagtanggol ng buong mundo ang islang ito. Mayroong partnership sa pagitan ng Taiwan at Pilipinas. Ang paggawa ng chip ay may dalawang bahagi, ang front-end o ang disenyo at pag-ukit ng chip na ginagawa sa Taiwan, at ang back-end, ang pag-assemble, pag-test at pag-package ng chip sa Pilipinas. Dito bida ang Pilipinas. Ang semiconductor sector ang bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng ating mga export. Ang mga malalaking kumpanya sa Taiwan ay patuloy din na nagpapalawak ng kanilang malalaking chip manufacturing hubs dito sa Pilipinas. Dahil sa matinding kakulangan ng mga manggagawa sa Taiwan, opisyal nang nakipag-alyansa ang kanilang pamahalaan at mga pamantasan sa mga institusyon sa Pilipinas gaya ng UP Open University. Sa katunayan, dinala ng Taiwan ang kanilang opisyal na Taiwan Semiconductor Career Day sa Manila upang direktang kumuha ng ating mga STEM students at engineering graduates. Sinasanay ang mga Pilipino sa pinakamataas na Taiwan standard upang maging bahagi ng pandaigdigang supply chain. Ang Pilipinas ang kanilang nagiging katuwang upang magtayo ng isang matibay at malayang non-red supply chain na hindi kontrolado ng iisang bansa lamang. You don't worry about the following part because all kinds of automation, artificial intelligence, we work on this part and we can deliver it on cloud and to this system. So you have the access to the world. And because we are not the world, but we have many partner, our network, they have this kind of the ability and they put on our platform and the platform will be shared by us. Tila hindi rin issue sa Taiwan ang akses sa mga pasilidad para sa kalusugan dahil mayroong naghahandog na sa loob lamang ng 5 hanggang 10 segundo, kaya nang malaman ng artificial intelligence o AI kung ikaw ay mabubulag. Ito na ang bagong katuwang ng mga doktor sa pagpuksa sa mga malulubhang sakit sa mata. Sa tulong ng mga AI software, sinusuri ng computer ang libo-libong letrato ng likod ng mga mata o fundus
upang agad na makita ang mga senyales ng diabetic retinopathy o pinsala sa mata na dulot ng diabetes. Kung dati inaabot ng ilang araw ang pagsusuri, ngayon ilang segundo na lang ang binibilang. Kaya naman isa sa mga pangunahing sentro ng modernisasyong ito ay ang sikat na Wangfang Hospital sa Taipei. I think the most updated and corrected information by our app. If you join this, that we can push the information. And also we have a patient report outcome management system. So the patient can ask us online. So we can discuss together. I think that was a bi-directional communication with this system. And we were according his condition with the laboratory tests, clinical data, we will give them the personal suggestion. And if they have some doubt of that they can ask us. Kilalang pasilidad na ito sa kanilang high-grade at fully integrated AIoT medical infrastructure. Sa loob ng kanilang makabagong intensive care unit o ICU, gumagamit sila ng mga AI application na patuloy na nagsusuri ng data ng mga kritikal na pasyente. Kaya nitong makakalap ng mga early warning systems na kaya ding mag-predict o magbabala sa mga doktor 7 oras bago magkaroon ng malalang sepsis o shock ang isang pasyente sa ICU. Dahil dito, bago pa man bumagsak ang katawan ng may sakit na pasyente, nakakakilos na agad ang mga nurse at doktor upang isalba ang kanilang buhay. Hindi lang sa pagtuklas ng sakit nakakatulong ang AI, kundi pati na rin sa paggaling ng pasyente sa pamamagitan ng smart prescription at medication management. All the informations, the data will transfer directly to this machine. So, after the order of the doctor, the nurses have to give the medication, right? They don't have to check the order again, they just scan with the ID card. And you can see for your orders here. And for this patient, for example, is you can see so many different medications. It's touchable screen, by the way. And you just choose what time is it, the medication you want to give, and just click. 现在是11点，所以我只能拿前后2小时的药物。 And now is 11 o'clock in the morning. You can only access into the medication before or after within 2 hours. Okay. So like from 9 to 1 p.m. Okay. 那我选择Pitresin这个药物。 So take Pitresin, for example, which should be given at 11. Just click on the next step. 只有 Pitresin 这个药物会打开。 Here's the sound, and the door opens only for the Pitresin medication. Others is still locked. There is no handle you can open. Sa pamamagitan ng cloud-based platform ng Taiwan, ang AI sa Wangfang Hospital ay otomatikong sumusuri sa bawat iniresetang gamot. Kung ang doktor ay aksidenteng nakasulat ng gamot na may masamang drug interaction o hindi tugma sa medikal na kasaysayan ng pasyente, agad na magpapadala ng pulang alerto ang AI. Binabantayan din ito ang tamang dosage at maging ang panganib ng antibiotic resistance, kaya't garantisadong ligtas ang bawat tableta na iinumin ng mga pasyente. Sa kabila ng modernisadong serbisyong pangkalusugan sa Taiwan, isang malaking hamon sa atin na maunawaan na ang malaking budget sa kalusugan ay hindi nararamdaman ng mga ordinaryong Pilipino dahil hindi natin nagagamit ang mga advanced technology upang mapagaan ang trabaho ng ating mga overworked health workers at kakulangan nito sa ilang mga ospital sa bansa. The only thing that we have to just go to the first step. And the first step for me, I think because we have very close relationship with the Chinese General Hospital. Maybe that was the first step. And maybe you know much more information about Philippine India. You give us the name.
And we will start with maybe several physicians. I think the most important challenge is the concept and the courage to change. Because changing is painful. It's always suffering. And I just feel I'm very comfortable. But that was not the future, because you will suffer in your offspring. And maybe 3 months later, 3 years later. But so we have to say that we started to change now everyone don't want to change. So the first step that we will work with the Chinese General Hospital, and we will start with several, willing physician or willing leader that we make that a very small one. It's just like I have made the small box, and we can prepare everything in the box. We set it into that. And with the help of maybe our Department of the Foreign Affairs. And then we can work together, and we start the first step. Then after you feel that maybe you have to customize with the system, then we can customize them, and then we'll bring more people to willing to use this. Sa sektor naman ng agrikultura sa Taiwan, hindi na kailangang maghapon sa ilalim ng sikat ng araw ang mga magsasaka para bantayan ang kanilang mga pananim. Sa pamamagitan ng Ministry of Agriculture ng Taiwan, laganap na ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI. For the current government, my minister, Dr. Chen, he announced his agricultural policy. There's 4 pillars to cope with the current challenges and difficulties that Taiwan's agricultural sector is facing. The first one, those 4 pillars include, the first one is the intelligence, because there's the issues of aging farmer issue and the lack of labor in the rural area for farming activities. So how to use the artificial intelligence, which is the Taiwan's advantage, to apply for this agricultural sector. Mayroon silang mga tinatawag na agro-weather sensors at AI platforms. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng litrato gamit ang cellphone, kaya ng AI na sabihin sa loob ng 15 seconds kung kulang ang tubig ng palay, may peste, o kung anong klaseng pataba ang dapat ilagay. Dahil dito, nakakatipid sila ng hanggang 20% sa paggamit ng tubig at doble rin ang kita ng mga magsasaka. Bagamat laging naririnig ang pinsalang dulot ng AI, sa Taiwan naman ginagamit ito upang mapanatili ang kalikasan at supply ng likas na yaman. Dahil kanilang ginagawa ang mas sustainable na mga modelo kumpara sa mga sikat na Western models. Para kasi sa mga maliliit na magsasaka sa Taiwan, ang mga makinarya sa Western countries ay dambuhala at napakamahal na dinisenyo para sa malawak na korporasyon. Sa Taiwan naman, bumuo sila ng kanilang AI para sa small-scale farmers o mga pamilyang may maliliit na lupain. Pareho rin sa mga sitwasyon ng nasa Pilipinas. Because I'm taking care of the international affairs in this ministry. So many countries' relatives, they ask us why we want to implement so-called the new southbound policy. We are replying that for us, the most important thing is not just to have the more trade or investment of agriculture, but the more, I think, from my personal aspect, is to secure the safety or the livestock livelihood of the farmers in these regions. So for us, we try to
contribute to that issues. Isa pa sa kanilang rason matipid sa pangangailangan. Sa halip na gumamit ng tone-toneladang kemikal, gumagamit ang Taiwan ng AI drones para sa precision spraying at mga biological solutions tulad ng mga friendly bacteria bilang natural na pangontra sa peste. Ang kanilang mga AI sa mga hydroponic greenhouses ay nagre-recycle ng tubig, kung saan pinapalitan lang ito isang beses kada 2 taon. Sa ating bansa, kamakailan lang ay binuksan ang opisyal na Taiwan Technical Mission Demonstration Farm sa Tarlac. Dito ay pinamahagi ng Taiwan ang kanilang mga climate resilient na binhi tulad ng mga repolyo na kayang mabuhay sa matinding init. Tinuturuan din nila ang ating mga magsasaka kung paano gumamit ng smart irrigation upang hindi masira ang mga pananim tuwing may El Nino o matinding bagyo. Kasama na rin dito ang Taiwan-Philippines Economic Corridor na nais ibahagi ang smart agriculture at moderneng teknolohiya sa produksyon ng bigas sa ating bansa. Ngunit sa kabila ng mga ganitong kolaborasyon, isang malaking hamon at pagmulat sa katotohanan ang kinakaharap ng ating bansa. Taon-taon, bilyong piso ang inilalaan ng pambansang pamahalaan sa budget para sa sektor ng agrikultura. Subalit nananatili pa rin ang mga Pilipinong magsasaka ang pinakamahirap at pinakamababang sektor ng lipunan. Actually, there's the 3 aspects. The first one is biosecurity. As I mentioned, how to prevent the outbreaks of the animal disease. That's very important. The second one is to increase the production. So that's what my colleagues just mentioned to you. And the third one is to prevent the environment pollution. I think that also very important. So for those 3 aspects, we develop the relevant technologies. As I mentioned earlier, that we have a smart environmental control system for the poultry farm or the hog farms. And we also have enclosed livestock raising facilities, so they don't have to go to the outdoors for the open space raising models. So for that, we need some high tech to assist our farmers. Malaking pondo ay hindi sapat kung ito ay nauuwi lamang sa mga tradisyonal, kulang at panandaliang solusyon. Panahon na para magsilbing aral ang mga pamamaraan gaya ng Taiwan, na ang tunay na reforma ay hindi nasusukat sa laki ng nagastos na infrastruktura, kundi sa kung paano ibinaba ang teknolohiya at AI sa kamay ng pinakamaliliit na magsasaka upang palayain sila sa kahirapan at mano-manong pagod.